Muli magandang araw. Ito po ang Paras kay Paras. Ako po si Eli Saludar. At kasama natin si Sek Jing Paras. Sek, magandang araw sa iyo. Magandang araw po, paring Eli. Magandang araw naman po muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Lalo na po yung marami na naghihirap ngayon sa kabulastugan ng bangag na gobyerno ay naghihirap, mahirapan makabili ng pagkain, hirap sa transportation, hirap dahil mayroon tayong krisis na hindi pa bigyan ng pansin at solusyon ng ating pamahalaan. At lalo na may krisis din dyan sa Malacanang dahil mayroong isang babae na hindi mapakali. Mayroon na siyang buong araw na nagpipresenta, nagbibigay ng interview. Pag uwi niya sa bahay, tumitira na naman siya uli, panglalait sa mga kalaban ng gobyerno. Na siya naman ay siniswelduhan ng mga taxpayer. Ngayon, naalala nyo na nagkagulo doon sa Senado. Nagkagulo dahil pumasok ang NBI at gusto nilang hulihin si Bato para hindi makaboto at nagkaroon ng siege or pagtitigil ng trabaho dahil hindi mapakali ang NBI na papasok muli. At bigla na lang nag-alisan ang mga member ng mga minority na senator. So nagtataka ang tao, bakit nawala ito? Tapos nagkaroon na ng putukan at nung isang araw or kanina ba o kahapon, nagbigay ng kanyang sentimiento si Senator Pia. Ano ba naman? Napaka walang respeto, paring Eli. Empleyado siya ng gobyerno, mayroong hierarchy. Even if she belongs to the executive, di ba dapat magkaroon ka man lang ng konting respeto sa isang senador or isang kortesiya. Pero anong ginagawa? Nilalait. Ginagawang kakatawanan. Ito, tingnan mo itong gawain ba yan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, sinisweldoan ng taong bayan, pero look at this woman. Well, we have already presumed that she's crazy, but in this particular case, lalong napatunayan na talagang may katok sa ulo ito, babae na ito. Ito, pakinggan natin. Hindi naman kayo nangamusta. Takot ako. Sa pag-approve niya sa trabaho at operasyon ni Sergeant at Arms Aplaska, ginawi niya doon sa mga minority. Hindi naman kayo nangamusta. Takot ako. And one more thing, wala akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang iisa sa inyo mga kamusta sa amin. Di ba? Mga clear. May gaslighting. This is between the Senate, the senators of the majority and the minority. Pare, nakilala mo ito. Diba, it's practically insane for her to be interfering, which is naka-interfere siya, nakikialam siya sa ikaw, ano masasabi dyan na paring Eli? Pero mali kasi na yung kasi may nangyari na yan sa nakaraan, di ba, na sa Duterte administration, isang undersecretary na talagang pag nagbablog, dapat alam mo kung saan ka lilinya. Tapos ngayon ang binabanatan niya yung mga kalaban ng administrasyon. No nga. So parang siya ang nagiging attack dog. Di ba, ganon. Ako chinecheck ko sa sa Civil Service Commission rules. Generally allowed naman na mag-vlog. Pero merong may mga
important limitations under Civil Service Commission. Oh. Ito, number 1, no conflict of interest. Oh. They cannot use their public office for personal gain, influence, government transactions, or favor sponsors business connected to their position. So, yun. Ito, conflict of interest. Kasi bilang isang government official, tapos nagbablog siya, syempre, ginagamit niya yung kanyang ano ron, di ba? Ewan ko lang kung totoo, may mga troll siya. So, pag dumadami ang views, At saka, kumikita siya ron, di ba? malay natin, inaabutan din siya. Di umano. Inaabutan din yan. Ito, marami pa. Sideline niya. Oh, Ito, sige. sa bagay, number 2, no use of government resources. Tapos, basta affect office performance. Ito, number 4, political neutrality Ayun. and ethics. Career service servants are restricted from partisan political activities. Content that compromises the dignity of public office may also create administrative liability. Siguro dito siya pasok dito. Ayun. So, tingnan natin, doon sa panahon ni Duterte, mayroon ding isang, hindi naman lukaret katulad nito, pero mayroong isang vlogger na maraming followers, 5 million yun. pero ginamit din niya yung kanyang posisyon. Mayroon siyang posisyon, mataas na posisyon, at kasing taas nitong posisyon nitong Undersecretary. Lucaret Castro na ito. Undersecretary level. Pero out of delikadesa, out of yung kahihiyan sa maging conflict of interest na magagawa niya, ay siya'y huminto. Ito po, ito ang tungkol kay Mocha Uson. Ito, pakinggan natin. Basahin natin, ha. Ito, several resource person on Tuesday agreed that Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Mocha Uson should learn to draw the line on maintaining personal blog, noting that it was difficult to separate her views as a public official and as a private citizen. So, nangyari yan na Sec. Jing na nagkaroon ng ng hearing. Mocha gave up. Bakit itong Lucaret na Castro na ito? Ginagamit niya yung poder, ginagamit niya yung influensya na hindi siya humihinto ng pagka-vlogger. Hindi ba napaka masalimuot yan? Isang government official, you are supposed to be directly under the office of the president. Pero you're using your blog separately to attack people who are respectable people, who are elected people in government. Can you imagine? Pati si Vice President, tinitira nito sa kanyang blog. At dito, para siyang Lucaret talaga. Dahil may pa paring Eli. Pero ito, ang tinitira niya, mga elected official, inihalal, samantalang siya, in-appoint lang, di ba? Na-point lang, at saka, she's being may mga mandato paid yun. by taxpayers' money na yung tinitira niya ay contributor sa taxes na binabayad sa kanya. Di ba siya nahihiya dyan, paring Eli? So, dito, pwede siguro, pag ganyan, pwedeng kasuhan ba yan sa civil service? Yes, dapat talaga may magkakaso na nito. Although, nakasuhan na ito nung isang kongresista for libel, I think there should be an administrative case that should be filed against this woman. Siguro, mamili na kung gusto mo maging vlogger o government Yeah, official. you have to choose. Tulad ni Mocha, she chose to be Government official. She gave up her ASEC. her blog. So, ganun lang dapat. Fair and fair. Okay, so yun ho, abangan natin at sana may magkaso. Pero dito sa issue naman na sa temporary restraining order, at kasi nabasa ko yung yung press briefer ng Supreme Court, parang malinaw naman na hindi pa final No, alam mo kasi paring Eli, ang daming disinformation. Ang number one dito, yung mga bayad na mainstream media. They make it appear that the
denial of the TRO is already the decision, and the issue has already been resolved. Alam mo, what is the main issue in the Supreme Court is the determination of the jurisdiction still of the ICC after the Philippines has left the Rome Statute. Isa yan sa issue dyan. Kasi pagka sinabi na ng Korte Suprema na wala ng jurisdiction since 2019, and the case filed against Duterte, Bato, Albayarde, and so many is no longer cognizable with the ICC, then there is no bearing. Wala nang bearing yang warrant of arrest ng ICC because it cannot be executed or implemented in the Philippines where ICC has no longer any jurisdiction. At ang Philippines hindi na siya member. So isa yan sa to be resolved. Pangalawa, yung issue ng interpretation ng RA 9851. Kasi mayroong mga naglalabas ng argumento sa gobyerno na under Section 17 doon sa RA 9851. May nakalagay doon na surrender. Pero may kulatilya na dapat pa rin kung may surrender, based on the warrant of arrest, surrender, mayroon pa rin that should be, the warrant of arrest issued by the ICC should be still determined by a judicial competent authority. This is also ito yung similar na provision sa Section 59 ng Rome Statute na kailangan din ng local judicial authority for a warrant of arrest to be enforceable. Kailangan ipresenta mo na. At ito ay issue pa dyan sa Supreme Court. So yung TRO, alam mo kasi ganito yan eh. Hindi ko nga alam bakit nag-TRO pa sila Bato, which is for me unnecessary. Pero siguro ang thinking ko dahil sa takot ni Bato na hindi susundin ng gobyerno ang batas at siya ay maski may pending court case at saka mayroong existing law na sinasabi na kailangan ipresenta sa korte, may fear pa rin si Bato na hindi susundin at kikidnapin siya. So kaya yung lawyers niya, para mahinto yung fear ni Bato na ganun, na magiging free siya to perform his duty in the Senate, humingi sila ng TRO sa Korte Suprema. Baka sakali. Baka sakali na mahinto itong mga illegal na mga government officials doing their work to execute the warrant. Pero the real issue is still to be determined by the Supreme Court. Pero itong mga mainstream media, itong mga abogado na babayad na inutusan is to twist the narrative na wala na since wala na yung TRO, pwede lang hulihin. Sabi nga nung isang justice, is Bato a fugitive? No, he's not a fugitive from justice because there is still a pending issues that has to be resolved by the Supreme Court. Kaya nga pinasagot. Ang problema kasi pinasagot ang gobyerno, mayroon silang sinabi doon sa kanilang pleading. Pero hindi yung mga kanilang operative hindi sinusunod. Ang sinasabi ng kanilang Solicitor General doon sa Supreme Court. Ipakita lang natin sa Jing na yung sa Supreme Court. Okay. Tapos babasahin ko lang yung portion. Okay. Para mas maliwanag. Yan, okay. Yung panghuli, no, sa ilalim, no,
The Supreme Court only The Supreme Court only decided on the on prayers on the prayers. for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved Oh, yun in the exactly main ang- case. Oh, yun ang Yan. exactly na sinasabi ko. Mm. Wala pa. Pero, pinagunahan na nila para ma-justify itong hatred and maleta na yun ang nakapag-utos nitong mga mainstream at mga ibang media na yan or mga abogado na nag-confuse ng publiko na the TRO seems to be, they make it appear na yun ang main case. Mm. At dahil hindi inisyu yung TRO, panalo na ang gobyerno sa kaso nila. Which Parang is not... pwede nang arestuhin, parang gano'n agad. Oo, kasi tapos this is repeated. Alam mo, style ano yan eh, style Goebbels eh, sa Germany. Mm. A lie often repeated, people will believe that it is the truth when in fact it is just a mere propaganda mechanism. So Pero- yun po paring Eli. Pero dito ay ang interpretasyon ng Department of Justice pwede nang arestuhin. Pero sa ilalim ng batas ang Well, because DOJ, nasa executive din, di ba? Because yun ang argument nila sa Supreme Court. Mm. Pero bakit mo ipapairal yung argument na yan? At ipapa-implement mo na hindi pa naman ni-recognize na tama yan. That is the argument of the government which is being litigated in the Supreme Court. Mm. So, can you imagine, sasabihin mo na mayroon kang kaso, paribawa, in an election case, Mm. mayroon protest, hindi pa final, pero yung isang partido, sinasabi na niya na, oy, Pwede na yan. pwede ka nang umupo. Maski wala pang desisyon sa Korte Suprema, pwede ka nang umupo. Uy, that's defiance of the law. Mm. Itong DOJ na ito, hindi ko alam kung kanino talaga yan sumusunod. Hindi naman tama yung pending pa yung kaso, gusto mo nang i-implement yung ina-argue mo doong stand mo. Pero tanda natin na ang Department of Justice ay sa ilalim po ng executive branch. So, hindi sa hudikatura. Hindi. Unless siguro kung korte, yun, wala na tayong magagawa. Kaya nga, dapat nga, they should be declared in indirect contempt Mm. Because yung ginagawa nitong Department of Justice, sub judice yan eh. They are implementing something that is being still litigated. Wala pang final interpretation doon sa kanyang sinasabi na pwede nang hulihin. Hindi mo pa pwedeng hulihin dahil ang the main issue is whether pwede bang hulihin o hindi. Sana Pero maganda. papahuli mo na. Sana maganda- Ano bang klaseng gobyerno to? Bilisan din ng Supreme Court kasi, alam ba, maaresto, ipadala kagad. Yeah. Kaya Diba nga, kasi, yun ang fear ni Bato. Because, nagawa na kay Duterte. Duterte was waiting for a resolution of his case kasi kini-question nga nila yung authority ng ICC. Kini-question na nila yung implementation ng warrant na hindi dumaan sa competent judicial authority. So, ito yung issue ng Supreme Court na matagal nang hinihiling ng taong bayan na ilabas na yan to resolve this problem kasi it's causing divisiveness to the people. So, yun na nga, kung dapat siguro, sinasabi niya 72 hours, bigyan ng 72 hours yung kabila, tapos kung mayroong rejoinder or reply, bigyan. So, kung i-add mo yan, dapat isang linggo, sobra nang matagal para desisyonan ang issue nito. So, it's the Supreme Court also that is really causing trouble to the Filipino people. If
the longer they will not come up with a decision, the people will always have partisan leanings, di ba? Kaya, ito lahat will end up somewhere. It might be violent, it might not be violent, pero dapat na magitan yung, kasi ang Supreme Court, siya na yung court of last resort. Dapat sana maging sensitive siya sa mga partisanship ng taong bayan. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo.